May bahay ka na ba? Congrats! Pero teka, sigurado ka bang legal kang nakatira dyan? Baka mamaya may bahay ka nga, pero wala ka namang legal na occupancy permit. Alam mo ba na nakakagulat kung gaano karaming bahay sa Pilipinas ang occupied pero hindi pala legal? Yung tipong akala mo kumpleto na ang lahat ng papel, pero kapag sinilip sa munisipyo, wala ka pala sa record. Huwag mong hayaang mangyari sa yon to. Stick around at ituturo ko sa iyo kung paano mo maiiwasan ang malaking sakit ng ulo na to. Isipin mo to. Tapos na ang bahay mo. Tuwang-tuwa ka na. Sabi ng contractor mo, "Sir, ma'am, okay na po lahat. May occupancy permit na po tayo." Inabutan ka ng papel. Dahil sa excitement, tinanggap mo at binigay mo na agad ang final payment. Pero ang hindi mo alam, ang hawak mo ay isang photocopy lang o mas malala, isang pekeng dokumento. Baka galing pa yan sa ibang project at pinalitan lang ang pangalan. Ang pinakadelikado sa lahat, may mga bahay na hindi man lang dumadaan sa tamang inspeksyon ng Local Government Unit o LGU bago mag-issue ng permit. Ibig sabihin, hindi nasuri kung safe ba ang electrical wiring, kung matibay ba ang pundasyon, o kung tama ba ang plumbing system. Kaya wag naman sana, pero kapag may nangyaring sunog, lindol, o anumang aksidente at kailangan mong mag-claim ng insurance, belat, invalid lahat ng dokumento mo. Walang silbi ang insurance na binabayaran mo buwan-buwan. Sayang ang investment. Sayang ang pinaghirapan. So bakit nangyayari ito? Ito ang truth bomb. Maraming mga fixer at mga shortcut contractor na gagawin ang lahat para lang makuha ang final payment nila. Ang pinakamadaling paraan, gumawa ng peking permit. Minsan, kukuha lang sila ng lumang permit number, i-edit sa computer, papalitan ng pangalan at address, ipiprint, tapos ipapakita sa'yo na parang totoo. At dahil hindi naman tayo sanay mag-verify ng ganitong mga dokumento, madali tayong maniwala. Akala natin official na. Pero sa totoo lang, papel lang yan na walang halaga. Tandaan mo to, ang isang tunay at legal na occupancy permit ay hindi basta-bastang papel lang. May mga security features yan. Dapat mayroon itong dry seal ng munisipyo. Yung marka na nararamdaman mo kapag hinawakan mo, hindi lang basta print. At sa panahon ngayon, marami na ring may QR code na pwede mong iscan para ma-verify online. At ang pinaka-importante, dapat nakarehistro at makikita ito sa records ng Office of the Building Official or OBO sa inyong munisipyo. So ano ang tamang gawin? Paano mo mapoprotektahan ang sarili mo at ang iyong pamilya? Simple lang. Una, huwag kang tatanggap ng photocopy lang. Ever. Laging hingin ang original na dokumento para makita mo ang dry seal o humingi ka ng certified true copy mula mismo sa munisipyo. Pangalawa, i-check mong mabuti. Ang permit dapat ay nakapangalan sa iyo bilang homeowner, hindi sa contractor mo. At ang pinaka-the best na gawin, maglaan ka ng konting oras para personal na pumunta sa Office of the Building Official sa inyong City Hall o munisipyo. Dalhin mo ang kopya ng permit at magtanong ka sa kanila. Valid po ba itong reference number na to? Nakarecord po ba sa inyo ang occupancy permit para sa address na ito? Huwag kang mahihiya. Karapatan mo yan bilang homeowner. Mas mabuti ng sigurado. Kung may duda ka pa rin, pwede kang kumonsulta sa isang lisensyadong engineer o architect na hindi konektado sa contractor mo para magkaroon ka ng second opinion. Laging isaisip, hindi lahat ng may papel ay legal. Minsan, peke lang yan para mapadali ang bayaran. Ang bahay mo ang isa sa pinakamalaking investment sa buhay mo. Huwag mong ipagkatiwala sa isang pirasong papel na hindi mo sigurado kung totoo. Protektahan mo ang iyong ari-arian at ang kaligtasan ng pamilya mo. Kung natuto ka sa video na to at gusto mo pa ng mas maraming tips kung paano maging isang matalinong homeowner, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Build Smart Global. I-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod, build smart and live safe